ang Amerika, Rusya at Sina. Tinalikuran nilang tatlo ang nibintang milyong mamamayang Iranian na kasalukuyang inuulan ng bomba at nakakaranas ng isang kalunos-lunos na bangungot. Ang Tsina, isang bansang sumipsip sa langis ng Iran sa loob ng 25 taon, ay mahigpit na kumapit sa kanilang mga kontrata habang nagmamadaling tumakas. Ang Rusya, na aming itinuring na kaalyadong militar sa loob ng 40 taon, ay hindi man lang sinagot ang aming mga tawag. Ngunit sa sandaling tumalikod ang lahat ng malalakas na bansa sa mundo. Isang bansa lamang ang umaksyon sa loob lamang ng 2 oras. Ang nakakagulat na pag-amin ng isang embahador ng Iran na nanirahan ng 7 taon sa Pilipinas at nasaksihan ang lahat ay ibubunyag na ngayon ng buong buo. Bago tayo magsimula, mangyaring suportahan ang kwentong ito at mag-iwan ng komento na Laban Pilipinas. Sa loob ng 58 taon ng aking buhay, minsan ko lang naranasan ang pakiramdam na tila huminto ang pagtibok ng aking puso nang makarinig ako ng pagtunog ng telepono. Ang unang pagkakataon ay madaling araw. 32 taon na ang nakalipas nang matanggap ko ang balita tungkol sa pagpanaw ng aking ama. At ang pangalawang pagkakataon ay noong gabing iyon, sa loob ng aking kwarto sa opisyal na tirahan ng embahador ng Iran na matatagpuan sa Dasmariñas Village, Makati City, Metro Manila, Pilipinas. Nang gabing iyon, narinig ko ang pinakanakakakilabot at pinakamalupit na pagtunog ng telepono sa buong buhay ko. Ako nga pala si Ambassador Hassan, isang hindi kilalang diplomat na ipinadala ng Islamic Republic of Iran sa Pilipinas. Ginugol ko ang huling 10 taon sa tirahan ng embahador sa Makati bilang isang tunay na diplomat. Ngayon, nais kong tapat na aminin ang pinakakahiya-hiya at pinakamalungkot na karanasan sa aking 32 taong karera sa diplomasya. Gumagamit ako ng alias para sa seguridad. Ang gabing iyon ay isang maunos na gabi kung saan ang malamig at malakas na hanging habagat ay humahagupit sa Metro Manila, pasado alas 2:47 ng madaling araw. Mahimbing akong natutulog sa ikalawang palapag ng tirahan ng embahador. Nakabalot ako ng makapal na kumot habang tahimik ang buong Dasmariñas Village. Ang maliwanag na ilaw ng syudad ng Makati ay bahagyang tumatagos sa aking bintana. Ang halimuyak ng saffron tea ng Iran na tinimpla ng aking asawa noong hapon ay naaamoy pa rin sa paligid. Ngunit ng sandaling iyon, ang espesyal na teleponong pangseguridad para sa mga diplomat na nakapatong sa tabi ng aking unan ay biglang tumunog ng nakakabinging lakas. Tila ba may isang bombang sumabog sa loob ng kwarto. Matapos ang 32 taon bilang diplomat, automatiko kong naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagtunog ng teleponong ito sa madaling araw. Walang pag-aalinlangan, ito ang linya na direktang nakakonekta sa pinakasekretong Level 1 Emergency Communication Network ng aming Ministry of Foreign Affairs sa aming inang bayan. Sa loob ng mahabang 32 taon, ang teleponong ito ay tumunog sa madaling araw ng eksaktong 3 beses lamang. At sa 3 pagkakataong iyon, palaging masamang balita ang dala nito, ang kamatayan ng isang mataas na opisyal o ang simula ng isang digmaan. Nanginginig ang aking mga kamay nang hawakan ko ang telepono. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang nanginginig at nagmamadaling tinig ng pinuno ng Middle East Department ng Ministry of Foreign Affairs sa Tehran. Embahador, gumising po kayo. Ang ating bansa ay inaatake. Isang malawakang airstrike ng Amerika at ng mga puwersang kaalyado ng kanluran ang nagsimula kaninang alas 3 ng madaling araw. Ang ating mga pasilidad nuklear at mga base militar sa hilaga ng Tehran ay inuulan ng bomba. Sa kasalukuyan, 70% ng ating supply ng kuryente ang nawasak. Higit sa 90% ng komunikasyon ang naputol. Pagkarinig ko sa mga salitang iyon, binalot ako ng matinding takot. Ang dugo sa aking katawan ay tila nanigas mula sa aking mga paa pataas sa aking puso. Ang puso ko ay kumabog ng napakalakas, tila ba sasabog ito palabas sa aking dibdib. Ang teleponong mahigpit kong hawak ay muntik nang dumulas dahil sa pawis. Pinilit kong itanong ang pinakamahalagang katanungan. Kumusta ang sitwasyon sa sentro ng Tehran? Ang mga sibilyan? Ligtas ba ang pamilya ko? Isang nakakapasong katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Ang maikling katahimikang iyon ay tila naging 100 taon para sa akin. Napakalupit. Sa wakas, sumagot ang pinuno ng departamento sa isang mahina at nanginginig na boses. Ang komunikasyon sa loob ng lungsod ng Tehran ay ganap nang naputol. Hindi namin matukoy ang sitwasyon sa mga sibilyan. Ang kaligtasan ng pamilya ninyo, embahador,
ay hindi rin namin makumpirma sa ngayon. Patawad. Nanginginig pa rin ang kamay kong may hawak ng telepono. Ang aking matandang ina, ang aking asawa, ang aking nakababatang kapatid na babae at ang aking munting pamangkin. Ang aking pamilya, ang aking puso, sila ay nakulong sa impyerno ng mga pambobomba. Ang isang pangungusap na nagsasabing hindi nila alam kung buhay o patay na sila ay tila isang higanteng martilyo na dumurog sa aking dibdib. Ibinagsak ko ang telepono, tumalon mula sa kama na parang baliw at tumakbo papunta sa sala. Pagbukas ko ng telebisyon, ang eksenang bumungad sa aking mga mata ay isang impyernong hindi kayang tingnan ng isang tao ng direkta. Ang lahat ng major news programs sa buong mundo ay sabay-sabay na nagbo-broadcast ng parehong balita. Ang magagandang kalsada ng Tehran na nilalakaran ko tuwing umaga papasok sa trabaho, 7 taon na ang nakalipas, ngayon ay nagliliyab. Ang mga missile ay umuulan mula sa langit. Ang mga naglalakihang gusali ay gumuho na parang mga kahon ng karton sa screen. Ang mga sugatang sibilyan ay yakap-yakap ang kanilang mga anak, sumisigaw at tumatakbo. Naka-broadcast ito ng live. Napaupo ako sa sofa, nakatitig sa screen ng TV at paulit-ulit na sinusuntok ang aking dibdib. Kailanman ay hindi ko naramdaman na ang titulong diplomat at ang propesyong diplomasya ay napakawalang silbi at kasing halaga lamang ng isang punit na papel kumpara sa sandaling ito. Ang aking bansa ay nasusunog, ang pamilya ko ay maaaring naghihingalo na, ngunit narito lamang ako nakaupo sa isang komportableng sala sa Makati, sa kabilang bahagi ng mundo, nanonood ng TV. Nanggigil ako at tumayo. Ang kaisa-isang patakaran ng kaligtasan, survival rule, na natutunan ko sa loob ng 32 taon ng aking diplomatikong karera ay biglang pumasok sa aking isipan na parang kidlat. Kumapit ka sa mga malalakas na bansa, superpowers. Sila lamang ang makakapagligtas sa atin. Ako ay isang bihasa at kalmadong diplomat. Sa loob ng 32 taon, naglakbay ako sa 40 bansa sa buong mundo at nakaligtas sa larangan ng diplomasya. Ang unang prinsipyo ng diplomasya na tumatak hanggang sa aking mga buto ay napakasimple at malupit. Kapag may krisis, kumapit ka sa malalakas. Tanging ang mga malalakas na bansang may hawak ng dolyar ang makakapagpasya sa kapalaran ng mga mahihinang bansa. Ito ang absolutong batas ng diplomasya na kailanman ay hindi ko pinagdudahan sa buong buhay ko. Kaya't matapos ang 3 ng madaling araw na iyon, sinimulan kong tawagan ang mga embahador ng ibang bansa na nakabase sa Metro Manila. Ang unang sumagot ay ang embahador ng Tsina. Ang Tsina ay ang bansa na sumipsip ng 180 milyong bariles ng krudo araw-araw mula sa aming bansang Iran sa nakalipas na 25 taon. Kumikita sila ng hanggang 45 bilyong dolyar taon-taon mula sa amin. Kung wala ang aming itim na ginto langis, kalahati sa mga pabrika sa China ang titigil sa operasyon at mawawalan ng ilaw ang kanilang mga lungsod. Sigurado kami na kami ay isang mahalagang ugat na hindi maaaring mahiwalay sa China. Matapos ang 7 pagring, sinagot ng embahador ng China ang telepono. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon sa isang nagmamadaling boses at humingi ako ng agarang tulong mula sa gobyerno ng China pati na rin ng isang emergency meeting sa United Nations Security Council. Ngunit ang boses ng embahador ng Tsina sa kabilang linya ay lubos na naiiba sa aking inaasahan. Isang boses na malamig, tuyo, puno ng pormalidad, at walang bahid ng pag-aalala, pagmamadali, o galit tila ba, nakikinig lamang siya sa balita ng sunog sa bahay ng kanyang kapitbahay. Ambassador Hassan, lubos kong nauunawaan ang sitwasyon. Ngunit sa oras na ito, ang Beijing ay nasa isang napakakomplikadong posisyon. Kailangan naming isaalang-alang ang aming relasyon sa Amerika at ang pagtawag ng pulong sa Security Council ay mangangailangan ng oras. Gayunpaman, ire-report namin ito sa aming bansa. Ngunit sa ngayon, huwag muna kayong umasa ng labis. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Isang bansa na humigop ng 45 bilyong dolyar na halaga ng langis mula sa aming bansa sa loob ng 25 taon ay nagsabing, huwag umasa. Sa mismong sandali na ang mga bomba ay umuulan sa ulo ng aming mga mamamayan. Sinubukan kong pigilan ang aking sumasabog na galit at muling nagtanong, kahit papaano, maaari ba kayong magtulak ng resolusyon para sa agarang tigil putukan sa UN Security Council? Hindi ba't permanent member ang inyong bansa? Bahagyang umubo ang embahador ng China at nagdagdag ng isang pangungusap sa isang napakahina at duwag na boses.
Ambassador Hassan, sa totoo lang, ang makipagkomprontasyon sa Amerika ngayon ay walang mapapala, walang pakinabang para sa amin. Ikaw ay isang diplomat din, sigurado akong nauunawaan mo. Naputol ang linya sa isang click. Nakatayo ako roon ng ilang sandali, mahigpit na nakahawak sa telepono na parang napako, walang mapapala. Iyon ang sandali ng katotohanan. Isang higanteng bansa na nag-angkin ng pagiging superpower sa loob ng 25 taon at kumuha ng aming langis, ang nagbuod ng lahat sa tatlong salita, walang mapapala. Dahil lamang sa maliit na pakinabang na iyon, ang buhay ng 50 milyong tao ay walang halaga, ni kasing halaga ng isang pirasong papel. Ngunit hindi ako sumuko. Kung hindi ang Tsina, paano ang Rusya? Ang Rusya ay ang bansa na nagbenta sa amin ng 35 bilyong dolyar na halaga ng armas sa nakalipas na 40 taon at buong pagmamalaking ipinangalandakan sa buong mundo na kami ay kanilang matalik na kaalyadong militar. Sila ang superpower na matapang na nagdeklara na susuportahan kami kapag humarap kami sa panggigipit ng Amerika. Tinawagan ko ang numero ng embahador ng Rusya. Nagring ang telepono, 1, 2, 5 beses. Walang sumasagot. Muli akong tumawag ng 15 beses. Patuloy na nagring ng walang sumasagot. Nang tumawag ako sa ikatlong pagkakataon, mula sa kabilang linya ay mayroon na lamang malamig at mekanikal na tut-tut na nagpapahiwatig na busy ang linya, paulit-ulit na walang tigil. Ang Rusya, ang bansang itinuturing naming kaalyadong militar sa loob ng 40 taon, ay hindi man lang sinagot ang aking tawag. Sumandal ako sa dingding, nakatingin sa kisame. Ang puting pintura sa kisame ay tila pinagtatawanan ako. Tama, ang Amerika ang nambobomba sa amin, kaya walang maaasahan mula sa kanila. Ang Tsina ay abala sa pagbibilang ng kanilang pakinabang. Ang Rusya ay hindi man lang sumasagot sa telepono. Kaya ang tanging pag-asa na lang ay ang United Nations, ang malaking organisasyong nag-aangking nagpoprotekta sa kapayapaan ng sangkatauhan. Iyon ang huli kong pag-asa. Ngunit ang emergency news na dumating mula sa aming Ministry of Foreign Affairs pagkalipas ng 1 oras ay tuluyang pumutol sa huling hibla ng aking pag-asa na parang isang matalim na kutsilyo. Sa emergency meeting ng UN Security Council, isang draft resolution para sa tigil putukan sa Iran ang inihain, ngunit iveto ito ng Amerika kaya't ibinasura ang resolusyon. Ang dahilan ng Amerika sa pagveto ay iisa lamang. Ipagpapatuloy ang operasyong militar hanggang sa ganap na maparalisa ang mga pasilidad nuklear ng Iran. Ang bansa na nagpapaulan ng bomba sa 90 milyong mamamayan ang nagveto sa tigil putukan sa UN. At ang Tsina pati na rin ang Rusya, ang mga bansang dapat sanang humadlang sa malupit na veto na iyon, ay hindi man lang gumalaw at nanatiling tahimik. Sa sandaling iyon, naharap ko ang pinakamalupit na katotohanan sa aking 32 taong karera bilang diplomat. Para sa kanila, mula pa noong una, hindi kami mga tao. Kami ay isa lamang lupain na may langis, isang magandang pitaka na pambili ng armas sa kanilang pag-aagawan sa kapangyarihan hegemony. Ang 19 milyong buhay ng aming mga mamamayan ay ganoon lang ang halaga para sa mga superpower na ito. Eksakto sa oras na iyon, isang staff ng embahada ang tumakbo papasok na may namumutlang mukha. Sa screen ng tablet na madalian niyang iniabot sa akin, mayroong bagong tanggap na intelligence report. Nang mabasa ko ang unang pangungusap, nakaramdam ako ng matinding pagduduwal, tila ba bumaligtad ang aking sikmura. Nakumpleto ng embahada ng Tsina sa Tehran ang evacuation ng lahat ng kanilang staff sa loob ng 2 oras pagkatapos magsimula ang airstrike. Kumpirmadong inuna nilang isakay ang lahat ng orihinal na dokumento ng long-term crude oil supply contracts sa Iran. Ang 47 lokal na staff na Iranian ay hindi sinabihan ng maaga. Ang embahador ng Tsina, bago tuluyang lumikas, ay sinabihan ang kanyang mga tauhan, wala na ang Iran, siguraduhin nyo lang na ligtas ang mga kontrata. Nakumpleto ng embahada ng Rusya ang emergency evacuation ng lahat ng kanilang staff sa loob ng 8 oras matapos magsimula ang airstrike. Ang huling sinabi ng military attaché ng embahada sa mga lokal na security guard na Iranian ay, bahala na kayo sa buhay ninyo. Ibinagsak ko ang tablet sa mesa at tinakpan ang aking mukha ng 2 kamay. Ang Tsina, ang bansa na umubos ng aming langis sa loob ng 25 taon, ay kumapit sa mga kontrata habang tumatakbo. Hindi sila makatao. Ang Rusya, kaalyado namin ng 40 taon, ay nag-iwan ng salitang bahala na kayo sa buhay ninyo sa mga security guard at naglahong parang mga daga.
Ito ang mga superpower. Ito ang tunay na mukha ng mga superpower na itinuro sa akin na dapat kong kapitan. Sa buong 32 taon ng aking buhay, nakaupo akong mag-isa sa walang taong opisina ng embahada, nalulunod sa kawalan ng magagawa at nakatitig sa kisame. Ang bagyo sa labas ng Metro Manila ay patuloy na humahagupit. Ang malamig na hangin ay tumatagos sa siwang ng bintana, nanunuot sa aking mga buto na parang yelo. Sa labas, ang mga ilaw ng matataas na gusali sa Ayala at BGC ay kumikinang na tila walang nangyayari. Nasusunog ang aking bansa, ngunit ang Pilipinas ay napakapayapa. Ang malaking pagkakaibang iyon ay sumaksak sa puso ko na parang kutsilyo, napakalupit na sakit. Wala nang makakapitan, wala na talaga. Pasado 5:00 na ng umaga. Halos nakasalampak na ako sa sofa sa opisina, nakatulala sa screen ng TV. Sa screen, patuloy na nasusunog ang aking bansa. Bilang embahador, wala akong magawa. Ang marangyang titulong diplomat, sa sandaling ito ay hindi higit sa isang walang lamang balat, walang halaga. Mas malala pa sa basura, ang mga superpower ay nagsitalikuran na lahat. Ang UN ay isa lamang tigreng papel. At ako, sa loob ng komportableng kwarto sa Makati, ay ang pinakawalang kwenta at pinakakaawa-awang tao sa mundo, nakaupong pinapanood mamatay ang aking mga kababayan sa TV. Eksakto sa oras na iyon, tumunog ang karaniwang diplomatic phone sa ibabaw ng aking mesa. Sa una, nag-alangan akong sagutin ito, sigurado akong formal na tawag na naman ito mula sa ibang bansa. Ipinapahayag namin ang aming pagkaalarma. Tinitingnan namin ang sitwasyon, mangyaring tumawag kung may kailangan. Ayaw ko nang makinig sa mga walang laman at peking diplomatikong salita na 32 taon ko nang naririnig hanggang sa mamanhid ang aking mga tainga. Ngunit ang pakiramdam ng responsibilidad bilang embahador ang nag-udyok sa aking kamay na gumalaw. Kinuha ko ang telepono at sa sandaling marinig ko ang boses sa kabilang linya, nakaramdam ako ng kakaibang gulat. Tila ba may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Ang boses ay hindi nagsasalita sa Ingles, Arabo o Ruso. Ito ang wikang naging pinakapamilyar sa aking pandinig sa huling 7 taon. Isang malambot ngunit malinaw na wika, Tagalog. Ako po si Undersecretary Roberto Santos ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. Humihingi po ako ng paumanhin sa biglaang pagtawag sa ganitong oras. Embahador, ayos lamang po ba kayo ngayon? Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ayos lamang po ba kayo ngayon? Napakalaking pag-aalala para sa aking kaligtasan. Kakachat ko lang sa embahador ng China na nagsabing walang mapapala. Ang Rusya ay hindi man lang sumagot ng tawag. Ngunit ang Undersecretary ng Foreign Affairs ng Pilipinas na ito ay mismong tumawag ng 5:00 ng madaling araw, nangungumusta sa aking kalagayan. Ang Iran at Pilipinas ay walang kasunduan sa langis. Walang alyansang militar, walang veto power sa UN Security Council, wala. Ang Pilipinas ay hindi isang superpower, hindi namin kaalyado sa militar, at sa totoo lang, hindi man lang sila kasama sa top 5 naming trading partners. Isa lamang silang umuunlad na bansa sa Asia. Ngunit ang usek ng DFA ng bansang ito na walang direktang malaking ugnayan sa amin ay unang tumawag sa akin bago ang China, Rusya o sino mang superpower sa mundo at nagbigay ng mga salita ng pag-aalala. Sinubukan kong itago ang aking kalituhan at sumagot ng kasing kalmado hanggat maaari. Usek Santos, salamat. Ayos lang ako ngunit ang sitwasyon sa aming bansa ay napakalala. Nagsalita ako sa Tagalog nang hindi ko namamalayan. Ang Tagalog na natutunan ko habang naninirahan ng 7 taon sa Pilipinas ay automatikong lumabas sa aking bibig kaysa sa Ingles o Farsi sa sandaling ito. Ang sumunod na sinabi ni Usek Santos ay lalong nagpakalat ng kalituhan sa aking isipan. Embahador, hindi lang ako nagtatawag para makipag-usap. Pupunta ako mismo diyan sa embahada. Darating ako sa loob ng 1 oras. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang po. Pagkatapos maputol ang linya, hindi ko maibaba ang telepono ng ilang sandali. Pupunta mismo ng 5:00 ng madaling araw sa embahada. Sa 32 taon ng aking diplomatikong karera, kailanman ay hindi nangyari na ang isang diplomat mula sa isang partner country ay bumisita mismo kapag may krisis. Formal na tawag sa telepono, opisyal na pahayag. Pagtatakda ng formal na meeting iyon ang malamig na realidad ng pandaigdigang diplomasya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ako lubos na naniwala na ang mga salita ng opisyal ng Pilipinas ay ganap na tapat. Sa totoo lang,
Ang aking diplomatikong instinct na bulok na hanggang buto ay malamig pa ring nagsusuri. Bakit may pakialam ang Pilipinas sa amin? Kahit pa mainit ang tawag na iyon, ito ba ay isang taktika upang palawakin ang kanilang diplomatikong presensya sa Middle East? Sinasamantala ba nila ang sitwasyon sa Iran? O ito ba ay tungkol sa seguridad sa enerhiya, naghahanda sa pagtaas ng presyo ng langis? Ito rin ay pagbibilang lamang ng pakinabang. Sa mundong ito, walang purong kabutihan. Ang unang prinsipyo ng diplomasya na kumokontrol sa akin sa loob ng 32 taon ay umalingaw-ngaw sa aking ulo. Lahat ng diplomatikong aksyon ay pagpapalitan ng pakinabang, walang kabutihan na walang kapalit. Hihintayin ko ang pagbisita ni Usek Santos, ngunit sa isip ko, naghanda na ako ng listahan ng mga tanong para basahin ang kanyang intensyon. Ano ang gusto niya? Mas malaking import ng langis? Karapatang sumali sa reconstruction projects sa Middle East? O kailangan nila ang boto ng Iran sa international arena? Makalipas ang eksaktong 47 minuto, tumunog ang doorbell ng embahada, hindi pa nag-aalas 6 ng umaga. Nang buksan ng staff ang pinto sa gitna ng malamig at mahanging madaling araw ng bagyo sa Makati, nakatayo roon si Undersecretary Roberto Santos ng DFA. Nakataas ang kwelyo ng kanyang jacket panlaban sa ulan. Ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak sa dalawang brown paper bag na umuusok sa init. Embahador, masyado pang maaga kaya hindi ako nakapagdala ng marami. Pero mag-almusal muna tayo ng mainit na pandesal at uminom ng kape barako habang nag-uusap. Sigurado akong hindi pa kayo kumakain. Tiningnan ko ang pandesal at ang umuusok at mainit na kape barako at sandaling hindi ako makapagsalita. Ang embahador ng China ay pinatay ang telepono at sinabing walang mapapala. Ang embahador ng Rusya ay hindi man lang sumagot sa tawag. Ang Amerika ay inuulan kami ng bomba. Ngunit ang Undersecretary ng Foreign Affairs ng isang bansang walang direktang alyansa sa amin ay dumating mismo sa madaling araw na may dalang pandesal at kape. Ngunit kahit sa sandaling iyon, hindi ako na-touch. Hindi. Kinagat ko ang aking labi upang hindi magpaapekto. Pagkalkularin ito, isip ko. Siguradong may nakatagong layunin. Sa mundong ito, walang purong pandesal. Ang karerang diplomasya na parang sumpa sa loob ng 32 taon ay malamig na tinapakan ng isang mainit na pakiramdam na nagsisimula palang tumubo sa aking dibdib. Ngunit ang mabuhay na init na sinusubukan kong itakwil noong madaling araw na iyon, makalipas lamang ang 72 oras, ay susunugin ng tuluyan ang lahat ng aking pinaniniwalaan sa loob ng 32 taon ng aking karera at mapapaluhod ako sa pag-iyak. Hindi ko pa ito maiisip ng oras na iyon. Matapos umalis ni Usek Santos sa embahada, nakatitig pa rin ako sa bag ng pandesal na iniwan niya. Mainit pa rin ang bag na nagparamdam sa akin ng kakaiba. Ang isinusumpang instinct ng isang diplomat sa loob ng 32 taon ay bumulong sa akin. Hindi yan pandesal, yan ay painbait. Siguradong hihingi ng kapalit yan. Sinadya kong hindi galawin ang tinapay dahil ang pagtanggap ng kabutihan ng walang kapalit ay nangangahulugang nagkautang ka at ang pagkakautang ay ikakatalo mo sa negosasyon. Iyon ang malamig na batas ng diplomasya. Ngunit ang talagang nagpagalit sa akin ay hindi ang tinapay, kundi ang kahindik-hindik na ulat ng sitwasyon mula sa inang bayan na dumating makalipas ang 3 oras nang ganap ng sumikat ang araw. Lahat ng kagamitan sa komunikasyon ng embahada ay baliw na tumutunog. Ang mga imahe at video na ipinadala mula sa Tehran sa pamamagitan ng nahihirapan at halos maputol na satellite connection ay isang impyernong hindi kayang tingnan ng direkta ng mata ng tao. Unang imahe, isang batang babae na humigit kumulang sa 7 gulang. Ang buong katawan niya ay nababalot ng itim na alikabok. Lumabas mula sa isang apartment building malapit sa Golestan Palace sa hilaga ng Tehran na kalahating nawasak ng bomba. Ang parehong braso ng bata ay sugatan dahil sa mga piraso ng semento. Dugong pula ang umaagos. Ang bata ay walang tigil na sumisigaw papunta sa tambak ng mga guho. Sa una, napakalabo ng tunog kaya hindi ko marinig ng malinaw. Ngunit nang i-maximize ko ang volume, narinig ko ang bawat salitang inuulit mula sa maliit na bibig na iyon. Madar, Madar. Sa wikang Farsi, ang ibig sabihin nito ay ina. Ang ina ng bata ay natabunan sa ilalim ng mga guho. Pinanood ko ang screen habang inaatake ng matinding pagduduwal at tumakbo ako sa banyo, niyakap ang inidoro. Sumuka ako, pero tanging likido lang ng sikmura ang lumabas.
Naalala ko ang mukha ng aking pamangkin, ang anak ng kapatid kong babae na walang taong gulang ngayon. Putol ang komunikasyon. Hindi ko man lang malaman kung buhay siya o patay. Tinatawag din kaya niya ang kanyang ina sa harap ng mga guho tulad ng batang babae sa screen. Ang isipin pa lamang iyon ay sapat na para madurog ang puso ko. Ikalawang imahe, mas nakakakilabot, sentro ng Tehran. Ang dating pinakaabalang kalye ng palengke ngayon ay naging isang kaawa-awang tambak ng mga guho dahil sa bomba, at ang mga sugatang tao ay nakahandusay sa kalsada, umuungol sa sakit. Ngunit ang eksenang lumitaw sa gilid ng screen ay nagpapako sa akin na parang bato. Isang bulletproof na sasakyan na pag-aari ng embahada ng Tsina ang nakaparada sa gilid ng kalsada. Sa likod ng makapal na tinted na salamin, malinaw na makikita ang mga anino ng staff ng embahada ng Tsina na nagkakarga ng mabibigat na bakal na filing cabinet sa sasakyan, eksakto sa tabi ng mga sugatan at dugwa ang sibilyang Iranian. Tinatapakan nila ang dugo at mga durog na brick ng mga mamamayan upang maikarga ang mga filing cabinet. Nang makita ko iyon, naikuyom ko ang aking mga kamao. Nanginginig ang buong katawan ko. Alam na alam ko hanggang sa buto ko kung ano ang laman ng mga cabinet na iyon. Ang long-term oil supply contracts mula sa aming Southern Oil Wells. Orihinal na kopya ng joint venture agreement sa oil companies. Memorandums para sa karapatan sa pagpapaunlad ng daungan. Mga dokumentong naglalaman ng mga pakinabang na nakuha nila sa pamamagitan ng pagsipsip sa aming langis na parang dugo sa loob ng 25 taon. Iniwan nila ang mga tao at kumapit sa mga lumang papel habang tumatakbo. Kinarga nila ang mga sertipiko ng kanilang yaman habang tinatapakan ang dugo ng aming mga mamamayang naghihingalo. Ikatlong imahe, ang eksena ng paglikas ng staff ng embahada ng Rusya. Ikinarga ng staff ng Rusya ang kanilang mga gamit sa 3 higanteng truck ng militar at nagmamadaling pumasok sa sasakyan na may bakas ng matinding takot sa mukha. Sa video, 2 lokal na security guard na Iranian ang nakatayo sa harap ng main gate ng embahada, hawak ang kamay ng isang Russian staff at nagmamakaawa. "Isama niyo kami. Kung maiiwan kami rito, mamamatay kami." Ngunit iwinaksi ng Russian staff ang kanilang mga kamay at isinara ang pinto. Nang magsimulang umandar ang truck, hinabol ng isang guwardiya ang sasakyan hanggang sa madapa ito sa lupa, humahagulgol sa iyak. Iyon ang huling imahe. Sinuntok ko ang mesa. Nahulog ang pen at kumalat ang tinta sa sahig. Ito ang tunay na mukha ng mga nag-aangking kaalyadong militar namin ng 40 taon. Para sa kanila, kaming mga Iranian ay mga bato lamang na tinatapakan bago iwanan. At ang Amerika ay hindi na kailangan pang ipaliwanag. Ang utak sa pag-uulan ng bomba sa aming mga anak ay nagpatawag pa ng press conference, tumayo sa likod ng podium at nagbigay ng isang napakabastos at nakakasulasok na pahayag. Naglulunsad ang Amerika ng isang tumpak at limitadong pag-atake upang alisin ang banta ng nuklear ng Iran at ginagawa ang lahat ng makakaya upang mabawasan ang pinsala sa mga minimize civilian casualties. Minimal na pinsala? Ang mga bata ay sumisigaw para sa kanilang ina sa harap ng mga guho. Ang mga ospital ay umaapaw sa mga sugatan. Dugo ang umaagos sa mga pasilyo. Ito ba ang minimal? Pinilit kong pigilan ang kagustuhang ibato ang remote ng TV. Ang aking unang prinsipyo sa diplomasya na nakatanim sa aking buto sa loob ng 32 taon, kumapit sa malalakas na bansa, sila lang ang makakapagligtas sa atin, ay nasunog at naging abo na parang isang manipis na papel sa harap ng malupit na realidad na ito. Ang Tsina ay kumapit sa kontrata habang tumatakbo. Ang Rusya ay tinapakan ang kanilang mga gwardiya at naglaho. Ang Amerika ay nagpaulan ng bomba at nagsinungaling na minimal lang ito. Ito ang mga superpower. Ito ang tunay na mukha ng mga bansa na pinagpugayan ko, niluhuran at kinapitan sa buong buhay ko. Bumagsak ako sa sofa sa walang taong opisina ng embahada, tumitig sa kisame at bumulong. Sa loob ng 32 taon, namuhay akong nakayuko sa harap nila. Napakabobo ko. Hindi bobo, kundi isang kasabwat. Ang pagiging kasabwat ko ang nagtulak sa aking lahi papunta sa impyernong ito. Iyon ay ang ikalawang araw mula nang magsimula ang pambobomba. Ang malamig at malinaw na araw ng tag-ulan ay sumikat sa langit ng Maynila, ngunit ang puso ko ay napupuno ng kadilimang mas maitim pa sa makapal na usok sa Tehran. Ang mga staff ng embahada ay nakapila sa harap ng telepono.
naluluha habang sinusubukang kumpirmahin ang kaligtasan ng kani-kanilang pamilya sa inang bayan. Ako ay nag-iisa sa opisina, nakakuyom ang ngipin habang binabasa ang mga walang katapusang ulat ng lagim na pumapasok. Eksakto sa oras na iyon, isang staff na responsable sa information desk ng embahada ang hindi na kumatok at tuloy-tuloy na pumasok. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa takot. Namumutla ang mukha niya, walang bahid ng dugo, na parang nakaranas ng malaking pagkabigla. Nanginginig niyang iniabot sa akin ang isang tablet. Embahador, tingnan niyo po ito. Ito ay isang video na kararating lang mula sa Tehran pero hindi ko rin po maintindihan kung ano ang nangyayari. Kinuha ko ang tablet at pinindot ang play button. Ipinakita sa screen ang isang kalsada sa gitna ng Tehran. Sa gitna ng nawasak na kalsada, patuloy na umaangat ang itim na usok mula sa mga gusaling kalahating nawasak ng bomba. Libu-libong sibilyan ang bumaha sa kalsada, iyon mismo ay hindi na nakakagulat. Sa digmaan, ang paglabas ng mga sibilyan sa kalye ay karaniwan na. Ngunit nang sandaling makita ko kung ano ang hawak nila, ang kamay kong may hawak sa tablet ay hindi napigilang manginig. Sa kanilang mga kamay ay mga watawat, ngunit hindi iyon watawat ng Iran, ni hindi rin watawat ng Islamic Republic. Hindi ito simbolo ng revolusyon. Ang watawat na sabay-sabay na itinaas ng libu-libong sibilyan ay may asul, pula, puti, na may araw at 3 bituin. Ito ay watawat ng Pilipinas, ang watawat ng bansa kung nasaan ako ngayon. Muntik ko nang mabitawan ang tablet. Ini-rewind ko ang video at pinanood itong muli. Hindi ako maaaring magkamali. Sa gitna ng lungsod na naging abo dahil sa bomba, libu-libong mamamayang Iranian mula sa mga sugatang may benda, mga inang may kilik na anak, hanggang sa mga matatandang nakatungkod lahat ay bumaha sa kalsada. Bawat isa sa kanila ay hawak ang isang watawat ng Pilipinas na kanilang sariling iginuhit at kinulayan. At mula sa kanilang mga labi, isang sigaw ang umaalingaw-ngaw. Pilipinas! Pilipinas! Oh, Pilipinas! Inihinto ko ang video at tumitig sa screen ng ilang sandali. Lubos na hindi ko maunawaan kung bakit Pilipinas. Ano ba talaga ang koneksyon ng Iran at Pilipinas? Hindi China na bumili ng aming langis sa loob ng 25 taon. Hindi rin Rusya na kaalyado sa militar sa loob ng 40 taon. Kundi ang Pilipinas, isang bansang umuunlad sa Asya, sa kabilang bahagi ng mundo, ang isinisigaw ng aming mga mamamayan. Agad kong sinubukan tawagan ng Ministry of Foreign Affairs sa Tehran gamit ang nagpuputol-putol na satellite connection. Sa wakas, nag-connect ito. Ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs sa aming inang bayan ay nagulat ng sitwasyon sa isang boses na mas litong-lito kaysa sa akin. Embahador, hindi lang sa Tehran. Ang ganitong pangyayari ay sabay-sabay na nangyayari sa Isfahan, Shiraz, Tabriz, sa lahat ng malalaking lungsod sa buong bansa. Kusang loob na iginuhit at iwinagayway ng mga mamamayan ang watawat ng Pilipinas habang nagmamartsa sa kalsada. Hindi ito inorganisa ng gobyerno. Walang anumang puwersang politikal ang nakialam. Ang mga mamamayan mula sa Hilaga at ang gobyerno dito sa inang bayan ay naglabas ng emergency directive. Ang direktiba, formal na humiling ang ating gobyerno sa gobyerno ng Pilipinas para humingi ng tulong, humiling ng pagpapadala ng medical support delegation at manpower para sa reconstruction. Pinatay ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana ng ilang sandali. Sa kabila ng tahimik na kalye ng Dasmariñas Village, ang mga ilaw ng mga nagtataasang gusali ng Makati ay kumikinang ng malabo sa gitna ng ulan. Sa isip ko, gulong-gulo ako. Bakit Pilipinas? Bakit? Upang hanapin ang sagot, pinagana ko ang lahat ng aking malamig na kakayahan sa pagsusuri bilang isang diplomat. Pumasok ako sa archives room ng embahada at sinimulang suriin ang mga record ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng Iran at Pilipinas. At doon, nagsimula kong matuklasan ang mga nakakagulat na piraso ng kasaysayan na hindi ko kailanman napansin sa loob ng 7 taon kong paninirahan sa Pilipinas. Kalye Bayanihan, isang kalsadang itinayo ng 20 manggagawang Pilipino mga OFW sa gitna ng disyerto ng Iran. 45 na ang nakalipas gamit ang kanilang dugo at pawis. Mga espesyal na unit ng Armed Forces of the Philippines AFP Peacekeepers na ipinadala sa Middle East. Sila ay nagpatulo ng pawis at nakipagsanay kasama ang mga lokal na tropa.
Sa conflict zones gaya ng Golan Heights at Lebanon, imbes na baril, may hawak silang stethoscopes at breathing apparatus. Ginamot nila ang 120 pasyente, muling itinayo ang mga nasirang paaralan at tinuruan ng simpleng kalusugan at palakasan ang mga bata. Ang bansag na ibinigay ng mga lokal na tao sa mga sundalong Pilipino, ang pinakamagandang regalong ibinigay ng Diyos sa amin. Binasa ko ang mga tala. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ko maibuklat ang mga pahina. 7 taon akong nanirahan sa bansang ito. 7 taon na hindi alam ang lahat ng katotohanan ito. Posibleng hindi ko talaga alam dahil hindi ko ito itinuring na mahalaga sa paningin ng isang diplomat. Ang tingin ko sa Pilipinas ay isa lamang economic partner na magaling gumawa ng electronics, semiconductors at nagpapadala ng mga manggagawa. Hindi ko kailanman seryosong tiningnan kung ano ang ginawa ng Pilipinas sa Middle East o ang katapatang iniwan ng mga Pilipino sa aming disyerto. Ngunit ngayon, nimantong milyong mamamayan ng aking bansa sa gitna ng impyerno ng mga bomba ng Amerika ay walang ibang isinisigaw kundi ang pangalan ng Pilipinas. Ang pawis 52 taon na ang nakalipas, ang 120 record ng paggamot, ang mga alaala ng mga batang nakangiti habang natututo mula sa mga Pilipino, ang lahat ng ito ay tumawid sa mahigit kalahating siglo upang sumabog sa gitna ng digmaang ito. Naupo ako sa upuan sa loob ng archives room, hawak ang aking ulo ng 2 kamay at bumulong. Sa loob ng 7 taon, ano ba ang nakita ko sa bansang ito? Iyon ay bandang alas 3 ng hapon ng araw ring iyon. Mula sa lobby sa unang palapag ng embahada, isang staff ang tumawag sa internal line ng may pag-aalala. Embahador, may bisita po, isang matandang Pilipino, ngunit nagpupumilit na makipagkita sa inyo. Wala siyang appointment, pero kahit anong sabihin namin, ayaw niyang umalis. Karaniwan, hindi ako nakikipagkita sa sinumang bisita ng walang appointment. Ang posisyon ng embahador ay nangangailangan ng formalidad at protocol. At lalo na sa panahon ng krisis tulad nito, ang makipagkita sa isang hindi kilalang bisita ay lubos na hindi nararapat para sa seguridad. Ngunit ng araw na iyon, may kakaibang pakiramdam sa aking puso. Hindi ko magawang tanggihan. Marahil dahil manhid na ako sa lahat ng malagim na balita mula sa aking bansa, inutusan ko silang papasukin siya. Makalipas ang 3 minuto, bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo sa pintuan ang isang matandang Pilipino, marahil nasa 46 na taong gulang na. Hindi siya gaanong katangkaran, payat, at bahagyang nakakuba ang likod. Suot ng matanda ang isang asul na jacket na malinis ngunit luma na, may mga bahaging nisnis na. Mahigpit na nakayakap ang kanyang isang kamay sa isang kupas na brown paper bag sa kanyang dibdib. Tila ba ito ay isang bagay na mas mahalaga pa sa kanyang buhay. Ngunit ang unang umagaw ng aking pansin ay hindi ang kanyang damit o mukha, iyon ay ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na iyon ay lubos na naiiba sa anumang kamay na nakita ko sa buong 58 taon ng aking buhay. Ang mga kasukasuan ng kanyang mga daliri ay namamagang hindi normal, ang kanyang palad ay magaspang, basag-basag, at sa loob ng mga bitak na iyon ay tila nanuot na ang 50 taon ng alikabok at gaspang kaya't walang sabon ang makakalinis nito. Ang kanyang mga kuko ay basag sa maraming bahagi at nag-iba ng kulay. Sa pagitan ng kanyang hintuturo at gitnang daliri, may makapal na kalyo na parang bato malamang dahil sa paghawak ng mabibigat na bagay sa loob ng maraming taon. Hindi iyon kamay ng isang musikero. Hindi rin kamay ng isang iskolar na nagsusulat ng libro o ng isang opisyal na nagbubuklat ng dokumento. Iyon ay mga kamay ng isang taong ginugol ang kanyang buong buhay sa pakikipagbuno sa bakal, semento at magaspang na bato para makabuo ng isang bagay. Iyon ay mga kamay ng isang manggagawang nagtayo ng infrastruktura. Embahador, salamat po sa pagtanggap sa akin, sabi ng matanda sa isang malinaw ngunit bahagyang nanginginig na boses sa wikang Tagalog. Sumagot ako sa Tagalog, tuloy po kayo, maupo po kayo. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Umupo ang matanda sa sofa, ngunit hindi binitiwan ang brown paper bag na nakayakap sa kanyang dibdib. Dahan-dahang ibinuka ng matanda ang kanyang bibig. Embahador, ako po ay 84 taong gulang na ngayon. Ang pangalan ko ay Ricardo Dalisay, Lolo Carding. Embahador, pumunta ako sa Iran 52 taon na ang nakalipas. Napaayos ako ng upo. Iran, 52 taon na ang nakalipas. Nagpatuloy ang matanda. Sa edad na 22,
Isa ako sa mga napiling manggagawa o OFW na ipinadala ng isang malaking construction company ng Pilipinas patungo sa Iran. Ang trabaho namin ay gumawa ng isang malaking kalsada sa inyong bansa. Embahador, alam niyo po ba ang pangalan ng kalsadang iyon? Kalye Bayanihan. Alam niyo po ba na sa gitna ng Tehran, may kalsadang tinawag na Kalye Bayanihan? Tumango ako. Ang gulat mula nang matuklasan ko ang pangalang iyon sa archives room, ilang oras pa lamang ang nakalipas ay hindi pa rin nawawala. Ang mga mata ng matanda ay nanlabo, tila ba hinihila pabalik sa nakalipas na kalahating siglo. Ang temperatura noon ay 58 degrees. Akala ko sira ang thermometer. Hindi iyon init na kayang mabuhay ang tao. Kung maglalagay ka ng itlog sa lupa, maluluto ang puti nito sa loob lang ng 1 minuto. Gumigising kami ng alas 4 ng madaling araw at nagsisimulang magtrabaho bago pa man sumikat ang araw. Sa tanghali, napakainit na kung hahawakan mo ang bakal, mapapaso ang balat sa palad mo. Kung hahawak ka ng pala, mababakbak ang balat mo, aagos ang dugo pero hindi pa rin kami tumigil. Tiningnan ng matanda ang kanyang magagaspang na kamay na nakapatong sa armrest ng sofa. Ang mga kalyo at bitak sa mga kamay na iyon ay mga peklat na nabuo sa disyerto ng Iran, 52 taon na ang nakalipas at nananatili pa rin hanggang ngayon. Bakit niyo po ginawa ang ganoong sakripisyo? Tanong ko. Tumingala ang matanda at tumingin ng diretso sa akin. Embahador, alam niyo po ba kung gaano kahirap ang Pilipinas noon? Panahon ng kakulangan sa pagkain. Upang may makain, kailangan naming maghanap ng kung ano-ano, mamitas ng mga ligaw na gulay o ugat na pwedeng ilaga at kainin. Ang nanay ko, dahil walang gatas, gumawa ng sabaw ng kung ano-ano para may makain kami. Busog nga ang tiyan, pero buong araw sumasakit ang sikmura namin. Pero kung hindi kami kakain, mamamatay kami sa gutom. Kami ay mga tao mula sa ganoong kalagayan. Nanginginig ng bahagya ang boses ng matanda. Sabi ng mga tao, kung pupunta ka sa Iran, kikita ka ng pera. Kung ipapadala mo ang pera sa pamilya mo sa Pilipinas, hindi sila mamamatay sa gutom. Kaya pumunta ako. Kahit ikamatay ko, pupunta ako. Nagtrabaho ako roon ng 5 taon. Kung mabali ang daliri ko, lalagyan ko lang ng benda. Bukas, magtatrabaho pa rin ako. Kung himatayin ako dahil sa heat stroke, papabuhusan ko lang ng maraming tubig ang sarili ko. Paggising ko, hahawakan ko ulit ang pala. Ganyan namin itinayo ang Kalye Bayanihan. Maingat na binuksan ng matanda ang brown paper bag na yakap niya sa kanyang dibdib. Mula roon nilabas niya ang isang luma at kupas na black and white na litrato. Nanilaw na ang mga gilid ng litrato at maraming tupi, ngunit buhay na buhay ang eksena sa loob nito. Sa gitna ng malawak na disyerto, isang sementadong malapad na kalsada ang nakalatag ng matibay. Sa ibabaw ng kalsadang iyon, dose-dosenang kabataang Pilipino na may suot na lumang damit at hard hat, magkakaakbay at masayang nakangiti. Sa likod ng litrato, isang higanting granite na karatula ang naka-engrave ng magkatapat sa wikang Farsi at Tagalog, Kalye Bayanihan. Ang mga mukha ng kabataang nasa litrato ay sunog dahil sa araw. Payat sila hanggang sa bakat na ang kanilang mga buto, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning na parang mga taong nasakop na ang buong mundo. Itinuro ng matanda ang isang tao sa litrato, isang payat na binata, na masayang nakangiti sa dulong kaliwa ng front row. Bungi ang isa sa mga ngipin niya sa harap. Lalo pang umangat ang ngiting iyon. Iyon ay si Lolo Carding, 52 taon na ang nakalipas. Embahador, dala-dala ko ang litratong ito sa dibdib ko sa loob ng 52 taon. Kahit isang araw, hindi ito nawala sa akin. Namula ang gilid ng mga mata ng matanda, ngunit hindi siya umiyak. Iyon ang matatag na tingin ng mga taong pinagdaanan na ang lahat ng pagsubok ng buhay. Embahador, napanood ko sa balita sa TV ang tungkol sa digmaan sa Iran. Kaya pumunta ako rito. Pumunta ako rito dahil kailangan nating tulungan ang Iran. Tayong mga Pilipino, kailangan nating tumulong. Hindi ko na itago ang aking pagkaestatwa. Lolo, napakahalaga po ng sinabi ninyo. Ngunit iyon ay isang issue na nangangailangan ng desisyon sa antas ng gobyerno. Hindi ko po ito kayang pagdesisyonan ng mag-isa. Dahan-dahang sumandal paharap ang matanda mula sa sofa. Tinitigan ako ng diretso sa mga mata. Sa sandaling iyon, ang tingin ng matanda ay tuluyang nagbago. Hindi iyon malabong tingin ng isang 84 anyos. Iyon ay nag-aapoy na tingin ng isang 22 anyos na binata na humawak ng bakal at nagpadugo sa disyerto ng 58 degrees. 52 taon na ang nakalipas ay muling nabuhay
tumawid sa kalahating siglo ng oras. Embahador, 52 taon na ang nakalipas. Nagtrabaho ako sa disyerto ng Iran ng 5 taon. Noong panahong iyon, may ginawa ang mga Iranian para sa amin. Kapag hinihimatay kami sa init habang nagtatrabaho, tumatakbo ang mga Iranian para tulungan kami. Kahit sila mismo ay walang sapat na maiinom na tubig, ibubuhos nila ang tubig mula sa kanilang mga lalagyan para ipainom sa amin. Bago ako himatayin dahil sa heat stroke at naratay sa kama ng 3 araw, isang matandang babaeng Iranian mula sa bayan ang nagdala sa akin ng halamang gamot na siya mismo ang nagluto sa bahay. Hindi kami magkaintindihan, ngunit pumupunta ang matandang babae araw-araw sa loob ng 3 araw hanggang sa makatayo ako muli. Nagsimulang manginig ang boses ng matanda, ngunit wala pa ring luhang pumapatak. Embahador, 52 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung buhay pa ang matandang babaeng iyon o patay na. Pero hindi ko siya nakalimutan kahit isang araw. Ang katapatang iyon ang pagbabahagi ng kanilang tubig inumin. Pagdadala ng pagkain sa mga dayuhan na hindi nila kalengguwahe. Iyon ang mga Iranian. Ang mga taong iyon ngayon ay binobomba at namamatay. Kinuyom ng matanda ang kanyang kulubot na kamao at pinalo sa kanyang tuhod. Pumunta ako rito hindi para makipagdiplomasya. Pumunta ako rito para suklian ang mga taong nagbigay sa akin ng isang basong tubig 22 taon na ang nakalipas. Kung hindi tutulong ang gobyerno, ako mismo ang pupunta. Dadalhin ko ang matandang katawang ito at pupunta ako. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa 32 taon kong karera sa diplomasya, tunay kong naramdaman na may nadurog sa loob ng aking katawan. Pinatay ng Tsina ang telepono at sinabing walang mapapala. Ang Rusya ay hindi man lang sumagot ng tawag. Ang mga superpower na iyon, ang mga bansang tumawag sa kanilang sarili na kaalyado sa loob ng 25 taon at 40 taon, ay kumapit sa kanilang mga kontrata habang tumatakas na parang mga daga. Ngunit isang amoy na 40 anyos na matandang Pilipino na walang anumang makukuha, walang diplomatikong obligasyon at walang alyansang militar, ang dumating sa embahada para ibalik ang utang na loob para sa isang basong tubig na tinanggap niya 52 taon na ang nakalipas. Nakakuyom ang kanyang mga kamao at sinasabing pupunta siya sa Iran kahit gamit ang kanyang matandang katawan. Ito ba ay isang kalkulasyon? Ito ba ay pagpapalitan ng pakinabang? Ito ba ay aksyon na kabilang sa patakaran ng diplomasya na natutunan ko sa loob ng 32 taon? Hindi ako makasagot sa harap ng matandang ito na niyakap ng mahigpit ang isang litrato sa loob ng 22 taon at hindi makalimutan ang disyerto ng Iran. Ang aking 32 taong lohika sa diplomasya ay walang iba kundi isang pirasong basurang papel. Hinawakan ko ang kamay ng matanda na magaspang at manhid, malamig at magaspang. Ngunit iyon ang pinakamainit na kamay na nahawakan ko sa buong 58 taon ng buhay ko. Ito ay hindi negosyo. Ito ay hindi formalidad na diplomatiko. Ito ay katapatan kapwa, bayanihan. Matapos umalis si Lolo Carding sa embahada, wala akong magawa sa loob ng ilang sandali. Sa inupuan niya sa sofa, tila naroon pa rin ang init niya. Ang magaspang na pakiramdam ng kanyang mga kamay ay hindi nawala sa aking palad. Sa ibabaw ng aking mesa, nandoon pa rin ang brown bag ng pandesal na dinala ni Usek Santos kaninang madaling araw. Tiningnan ko ang tinapay. Dahan-dahang inabot at binuksan ang bag. Ito ay malamig na pandesal. Ngunit sa sandaling isubo ko ito sa aking bibig, bumara sa aking lalamunan at tumulo ang aking luha. Naisip ko ang imahe ng isang undersecretary ng isang bansa na sigurado akong dumaan pa sa isang bakery o convenience store ng madaling araw para bilhin ang pandesal na ito. Isang mataas na opisyal na bumili ng pandesal sa madaling araw at tumakbo papunta sa embahada ng ibang bansa. Saang bansa sa mundo makikita ang ganitong eksena. Ngunit ang tunay na himala na nagpaluhod sa akin ay nangyari ilang oras pa lamang pagkatapos nito. Bandang alas 8 ng gabi, muling tumawag si Usek Santos. Embahador, bukas ng umaga ay magkakaroon ng Emergency Expanded Cabinet Level Meeting sa Department of Foreign Affairs, DFA. Ito ang lugar kung saan tatalakayin ang opisyal na pulisiya at tugon ng gobyerno ng Pilipinas sa sitwasyon ng Iran. Embahador, maaari po ba kayong dumalo ng personal at ipresenta ang sitwasyon sa Iran? Sandaling hindi ako makapaniwala sa narinig ko.
Isang dayuhang embahador na dadalo ng personal at magsasalita sa isang polisiya meeting ng gobyerno ng host country ay isang napakabihirang pangyayari sa kasaysayan ng pandaigdigang diplomasya. Sa aking 32 karera, kailanman ay hindi ako nakatanggap ng ganitong imbitasyon. Sumang-ayon ako kaagad. Kinabukasan ng umaga, sa ikapito palapag na Grand Meeting Room ng DFA sa Roxas Boulevard, Maynila. Pagtuntong ko sa loob, agad kong naunawaan kung bakit ito tinawag na Emergency Expanded Meeting dahil ang mga taong nakaupo sa paligid ng higanting bilog na mesa ay ang sentro ng pambansang kapangyarihan ng Pilipinas. Ang Secretary of Foreign Affairs, Secretary of National Defense, ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang National Security Advisor at ang iba pang matataas na opisyal. Mahigit 20 tao ang nakaupo na pigil ang hininga nang magsimula ang pagpupulong. Unang nagpresenta ang Secretary of Foreign Affairs tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Iran. Sa screen ay ipinakita ang video ng mga pambobomba sa Tehran at ang mga imahe ng demonstrasyon ng mga mamamayang nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas. Nanigas ang atmosfera sa loob ng kwarto. Pagkatapos, itinuro ako ng Secretary at sinabing, ngayong araw, espesyal nating inimbitahan ang embahador ng Iran sa Pilipinas. Gusto naming marinig ang direktang boses mula sa ground. Tumayo ako mula sa upuan. Ang paningin ng mahigit 20 pinakamataas na opisyal ng Pilipinas ay sabay-sabay na nakatutok sa akin. Nagsimula akong magsalita sa wikang Tagalog gamit ang isang nanginginig na boses. Ang Tagalog na natutunan ko at kinasanayan sa loob ng 7 taon sa Pilipinas, sa sandaling ito ay naramdaman kong mas malalim at mas seryoso kaysa sa alinmang wika. Mga kagalang-galang na pinuno ng gobyerno ng Pilipinas. Sa sandaling ito, 10,000 mamamayan ng aking bansa ang sugatan at namamatay dahil sa mga bomba. Ang China, bansang bumili ng aming langis sa loob ng 25 taon, ay kumapit sa kanilang kontrata at tumakas. Ang Rusya, kaalyado namin sa militar ng 40 taon, ay hindi man lang sumagot sa aming tawag. Ang United Nations ay walang silbi sa harap ng veto ng Amerika. Ngunit sa sandaling tumalikod ang lahat ng superpower, 90 milyong mamamayan ng Iran ang kusang loob na gumuhit at nagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa kalsada at tanging ang pangalan ng Pilipinas lamang ang isinisigaw. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy. Kahapon, isang matandang Pilipino ang pumunta sa aking embahada, isang 84 anyos na matanda na nagtayo ng Kalye Bayanihan sa disyerto ng Iran, 52 taon na ang nakalipas. Sinabi niya sa akin na 52 taon na ang nakalipas, binigyan siya ng mga Iranian ng isang basong tubig at para suklian iyon, pupunta siya sa Iran kahit na gamit ang kanyang matandang katawan. Tahimik ang buong meeting room, nakita ko na namumula ang gilid ng mga mata ng ilang dumalo. Sa loob ng 32 taon, namuhay ako bilang isang diplomat at naniwalang ang diplomasya ay tungkol lamang sa pagpapalitan ng pakinabang. Ngunit matapos makita ang matandang iyon, napagtanto ko na ako ay nagkamali sa buong 30 taon na iyon. Ang inyong bansa, ang Pilipinas, ay hindi kailanman lumapit sa amin dahil sa pansariling interes at hindi rin ninyo kailanman inabuso ang aming lupain. Ang iniwan lamang ng Pilipinas sa aming disyerto sa Middle East ay pawis at katapatan. At ang katapatang iyon, pagkalipas ng mahigit 50 taon, ngayon ay sumabog sa gitna ng impyerno ng digmaan bilang isang paghingi ng tulong mula sa 5 milyong tao. Tulungan niyo kami, iligtas niyo kami. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa meeting room. Sa katahimikang iyon, nagsalita ang Secretary of National Defense gamit ang napakaseryosong boses. Ang mga salita ng embahador ay isang napakatapat at masakit na pakiusap. Gayunpaman, bilang Secretary of National Defense, kailangan kong ipahayag ang praktikal na pag-aalala. Sa kasalukuyan, ang teritoryo ng Iran ay isang war zone kung saan may operasyong militar na pinamumunuan ng Amerika. Ang pagpapadala ng puwersa ng Armed Forces of the Philippines sa lugar na iyon ay isang direktang aksyon na maglalagay sa kaligtasan ng ating mga mamamayan sa panganib. Higit pa rito, ang Amerika, ang bansang umaatake sa Iran, ay ang ating pinakamahalagang treaty ally. Ang aksyong magpadala ng support forces sa lugar na kasalukuyang inaatake ng Amerika ay maaaring magdulot ng seryosong diplomatikong epekto sa relasyon ng Pilipinas at Amerika. Malamig ang sinabi ng Secretary of Defense, ngunit hindi siya mali.
Naramdaman ko ang panlalamig ng aking puso. Ito ba ay pagkalkula rin ng pakinabang? Titingin ba sila sa mukha ng superpower na Amerika at isasara ang tainga sa iyak ng isang mahinang bansa? Ganyan ba kalupit ang mundo? Ngunit eksakto sa oras na iyon, isang tao mula sa sulok ng meeting room ang nagtaas ng kamay. Ito ay ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Hawak ng unipormadong general ang isang litrato mula sa mga dokumentong ibinigay ko. Ito ay litrato ng isang sugatang batang Iranian, nakabalot ng benda habang nagwawagayway ng iginuhit nitong watawat ng Pilipinas sa gitna ng mga guho. Kagalang-galang na secretary, sabi ng AFP chief. Ako rin ay isang sundalo. Ang pagbibilang ng panganib risk ay normal para sa isang sundalo. Ngunit para sa batang nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas sa litratong ito, sasabihin ba natin na hindi tayo pupunta dahil may panganib? Ang Armed Forces of the Philippines ay nagbuwis na ng buhay para sa kapayapaan sa Middle East, sa Golan Heights, sa Lebanon. Noong panahong iyon, may panganib ba? May panganib, opo. Pero pumunta tayo. Bakit tayo pumunta? Dahil tayo ay sundalong Pilipino. Niyanig ng pananalitang iyon ang buong kwarto. Ilang mga opisyal ang nagsimulang tumango bilang pagsang-ayon sa AFP chief. Ngunit ang Secretary of Defense ay nanatiling matigas ang mukha. Sa sandali ng pagkakaibang iyon, naging tense ang atmosfera. Tila ba bumaba ang temperatura sa nagyayelong antas. Bumukas ang makapal na kahoy na pinto ng meeting room at isang lalaki ang pumasok. Ang 20 matataas na opisyal na nakaupo ay sabay-sabay na tumayo. Iyon ay ang Pangulo ng Pilipinas. Walang sinabi ang Pangulo. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa dulo ng mesa at umupo. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Ngunit ang kanyang tingin nang tignan niya ako, naramdaman ko ang bahagyang pagkaantig. Nang makaupo ang Pangulo, bumigat ang hangin na parang tingga. Narinig ko ang inyong talakayan kanina, sabi ng Pangulo sa isang malalim at malinaw na boses. Lubos kong nauunawaan ang pag-aalala ng Secretary of National Defense. Narinig ko rin ang opinyon ng Chief of Staff ng AFP. At narinig ko mismo ang pakiusap ng embahador ng Iran. Dumaan ang paningin ng Pangulo sa mga litratong nakakalat sa mesa, ang mga eksena ng pagkawasak sa Tehran, ang mga taong sumisigaw at umiiyak na winawagayway ang watawat ng Pilipinas. Ang imahe ng isang batang nakabenda na gumuguhit ng Philippine flag gamit ang lapis. Kinuha ng Pangulo ang isa sa mga litrato. Ito ay aerial shot na nagpapakita ng daan-daang libong mamamayan na nagtipon sa harap ng granite na karatula ng Kalye Bayanihan na nakatayo roon ng mahigit 50 taon. Sa gitna ng itim na usok mula sa mga bomba na tumatakip sa langit, isang malaking grupo ng mga sibilyan ang bumuo sa paligid ng karatula. 50 taon na ang nakalipas, ang henerasyon ng ating mga lolo at ama ay nagtrabaho hanggang buto sa disyertong iyon para itayo ang kalsadang ito ang Kalye Bayanihan. Patuloy ng Pangulo, ang pangalan natin ay nakaukit sa lupang iyon. Lumipas ang revolusyon, dumaan ang mga digmaan. 50 taon ang nakalipas, ngunit hindi binura ng mga taong iyon ang pangalang iyon. Bakit hindi nila binura? Dahil ang pawis na ibinuhos ng ating mga ninuno doon ay totoo. Medyo lumakas ang boses ng Pangulo. Ang relasyon sa Amerika na binanggit ng Secretary of Defense, ang diplomatikong panganib, lahat ng iyon ay totoo. Ngunit ngayon, iminumungkahi ko sa inyo na gumawa ng ibang uri ng pagkalkula. Dahan-dahang tumayo ang Pangulo mula sa kanyang upuan. Mahigit 75 taon na ang nakalipas, ang bansang ito ay naging abo dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nasunog ang Maynila at naging pinakawasak na syudad. Walang makain, walang maisuot, walang matulugan. Ito ang pinakakaawa-awang bansa sa mundo noon. Noong panahong iyon, may mga dayuhan at mga bansang tumulong sa atin. Mga binata mula sa mga hindi kilalang bansa ang nagbuwis ng dugo at buhay para sa atin. Nagbilang ba sila ng national interest? May langis ba silang nakuha sa atin? Pumunta ba sila rito para humingi ng military base? Pinapigil hininga ang lahat ng nasa loob ng meeting room sa mga salita ng Pangulo. Dumating sila hindi dahil sa pakinabang, kundi dahil sa awa, dahil sa konsensya ng tao. Kung 75 taon na ang nakalipas ay nagkalkula ng pakinabang ang mga bansang iyon, malamang ang bansang Pilipinas na nakaupo sa meeting room na ito ngayon ay hindi na nag-exist. Walang sino man sa atin dito ang naipanganak pa. Lumingon ang Pangulo sa Secretary of Defense. Kagalang-galang na Secretary,
ang pagkakataon para suklian ang mga taong nagligtas sa atin 75 taon na ang nakalipas ay dumating na. Hindi direkta ang pagbabalik sa kanila, kundi pagpapatuloy ng kabutihan para sa iba. Sa kasalukuyan, 90 milyong tao ang namamatay sa ilalim ng mga bomba sa kabilang bahagi ng mundo at isinisigaw nila ang pangalan natin. Kung tatalikod tayo, ito ay isang malaking pambabasto sa sakripisyo ng mga nagligtas sa atin. Ipinatong ng Pangulo ang kanyang dalawang kamay sa ibabaw ng mesa. Nagdesisyon ako, magpapadala tayo ng Emergency Medical Support Delegation at Reconstruction Support Force ng Pilipinas patungo sa Iran. Hindi ito combat force. Ito ay puwersa ng kapayapaan na may dalang stethoscopes at breathing apparatus, hindi baril. May dalang semento, hindi bomba. Katulad ng ginawa ng ating mga OFW na nagtayo ng Kalye Bayanihan 52 taon na ang nakalipas gamit ang kanilang mga kamay, gagamitin din natin ang ating mga kamay para muling itayo ang mga nawasak. Kinagat ng Secretary of Defense ang kanyang labi ng ilang sandali, pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Susundin ko po ang utos ng Pangulo. Sumaludo ang Chief of Staff ng AFP. Tumango ang Secretary of Foreign Affairs. Lahat ng nasa loob ng meeting room ay nagpahayag ng pagsang-ayon. Walang sino man ang tumutol. Sa sandaling iyon, nakaupo ako sa sulok ng meeting room, mahigpit na nakakuyom ang dalawang kamao at nakatikom ang bibig. Matapos ang 32 taon bilang diplomat, hindi pa ako nakakita ng ganitong pagpupulong. Isang meeting na hindi nagtatanong ng makukuhang pakinabang, mga desisyong hindi nagbibilang ng interes. Isang desisyon na pinakinggan ang iyak ng mga mamamayan ng isang dayuhang bansa na namamatay sa kabilang bahagi ng mundo, sa halip na tingnan ang mukha ng higanting kaalyado na Amerika. Ito ang Pilipinas. Matapos ang pulong, hindi ako makatayo sa aking inuupuan. Mag-isa sa loob ng walang taong meeting room, tumingin ako sa kisame at narinig ang pagkasira ng lahat ng aking paniniwala sa loob ng 32 taon ng aking diplomatikong karera. Parang isang piraso ng salamin na nabasag. Ang diplomasya ay pagpapalitan ng pakinabang. Walang kabutihan ng walang kapalit. Kumapit ka sa mga superpower. Lahat ng mga palalo na prinsipyong iyon ay kasinungalingan. Ang China ay kumita ng 45 bilyon, ngunit nang may krisis, tumakas sila. Ang Rusya ay nagbenta ng 35 bilyong dolyar na armas, pero hindi man lang sumagot ng telepono. Ngunit ang Pilipinas, isang bansa na walang anumang makukuha mula sa amin, ay dumating ng madaling araw dala ang pandesal. Isang 84 anyos na matanda ang nagsabing pupunta siya gamit ang kanyang mahinang katawan. At ang Pangulo ay nagdesisyon na magpadala ng misyon para suklian ang utang na loob ng kanilang bansa mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ba ay interes? Ito ba ay kalkulasyon? Hindi. Ito ay isang salita na maipapaliwanag lamang ng pangalang Pilipinas. Ang salitang hindi isinulat sa anumang textbook ng diplomasya sa mundo. Hindi inaanalisa sa anumang thesis ng international politics. Iyon ay kapwa at bayanihan dalisay na katapatan. Mula nang magdesisyon ang Pangulo ng Pilipinas na magpadala ng tulong, ang bansang ito ay kumilos ng may bilis at bagsik na nakakagulat, higit pa sa anumang superpower na nakita ko sa loob ng 32 taon. 4 na oras lamang matapos ang desisyon, 3 higanting C-130 Hercules transport planes ng Philippine Air Force, PAF, ang nakapila sa runway ng Villamor Air Base sa Pasay City. Umuungal ang mga makina nito. Sa katawan ng mga eroplano, ang simbolo ng Red Cross at ang watawat ng Pilipinas ay kumikinang ng maliwanag. Sa loob ng sikmura ng mga dambuhalang ibong bakal na ito ay puno ng 6 na mobile operating rooms, mobile field hospital supplies, 38 toneladang gamot, water filtration equipment, generators, at 100 military medical officers at nurses, kasama ang 200 AFP engineering troops. Nasaksihan ko ang eksena ng pag-alis ng direkta mula sa control tower ng Villamor Air Base. Inimbitahan ako roon ng DFA. Isang bagay na hindi kailanman nangyari noon. Sa malamig na runway bandang 5:00 ng hapon, 300 sundalo ang nakapila ng tuwid. Sa kanilang mga balikat ay hindi baril, kundi mga medical backpacks. Sa kanilang baywang ay hindi mga bala, kundi mga first aid kits. Tumayo ang commander sa harap ng mga tropa at nagbigay ng maikli at matatag na utos. Hindi tayo pupunta para pumatay ng kaaway. Pupunta tayo para magligtas ng buhay.
Huwag ninyong kakalimutan ang pawis na ibinuhos ng ating mga ninunong OFW nang itayo nila ang kalsadang iyon sa disyerto 52 taon na ang nakalipas. Pupunta tayo para tuparin ang pangako mula sa patak ng pawis na iyon. Umuungal ang tatlong C-130 planes na parang kulog na humati sa gabi, tumakbo sa runway at lumipad patungo sa langit. Ang simbolo ng araw at bituin sa pakpak nito ay tumawid sa kalangitan ng Maynila na parang isang sinag ng liwanag. Isinandal ko ang aking noo sa bintana ng control tower, nakatitig hanggang sa maglaho ang mga eroplano sa mga ulap. 300 Pilipinong iyon sa loob ng eroplano. Sila ay ganap na mga estranghero sa aming mga Iranian, walang anumang ugnayan sa dugo, alyansa o interes. Ngunit ang mga estrangherong ito ngayon ay itinataya ang kanilang buhay upang lumipad sa digmaang binobomba para iligtas ang mga inosente ng aking bansa. Makalipas ang aming oras, iniulat na lumapag ang mga C-130 sa isang temporary airstrip sa timog silangang Iran. At pagkalipas ng 2 oras, dumating ang breaking news na nakumpleto nila ang land movement patungong Tehran. Nakamonitor ako sa sitwasyon sa information room ng embahada. Mula roon, ang mga imaheng ipinadala mula sa Tehran ay tuluyang nagpabigla sa akin. Unang imahe, ang Philippine Medical Delegation ay nag-assemble ng mga kagamitan sa isang temporary field hospital sa Timog. 3 oras lamang matapos bumaba mula sa eroplano, na-set up na at umaandar na ang mobile operating room na may kuryente. Sa harap ng operating room na iyon, daan-daang sugatang Iranian ang nakapila ng mahaba. Ang mga Pilipinong military medics ay nagmamadaling suriin ang bawat sugatan. Sa video, nakita ko ang eksena ng isang batang Pilipinong medic na kilik-kilik ang isang sugatang batang Iranian. Ang binti ng bata ay natusok ng piraso ng semento. Umiiyak ang bata sa takot habang umaagos ang dugo. Niyakap ng Pilipinong medic ang bata at bumulong ng paulit-ulit sa Tagalog at konting English na tila pinapakalma ito. Tahan na, anak, it's okay. Ikalawang imahe, ang AFP engineering troops ay muling itinatayo ang isang elementary school na nawasak sa Tehran. Sa likod ng mga pagod at pawisang sundalong Pilipino na nababalot ng alikabok, semento at durog na brick, naroon ang eksena ng mga mamamayang Iranian na nanonood. Isa-isa silang lumapit at nagsimulang tumulong magbuhat ng mga brick kasama ng mga Pilipino. Hindi nila naiintindihan ang wika ng isa't isa, kahit isang salita, ngunit ang pagkakita sa sundalong Pilipino at sibilyang Iranian na magkatabing nagbubuhat ng semento ay patunay ng isang alyansang mas matibay kaysa sa anumang diplomatikong kasunduan. Ikatlong imahe, ito ang imaheng nagpayanig talaga sa akin, ang Kalye Bayanihan sa hilaga ng Tehran. Daan-daang libong Iranian ang nagtipon sa harap ng granite na karatula na nandoon sa loob ng 50 taon. Ang mga taong iyon ay nagtipon habang pansamantalang huminto ang pambobomba ng Amerika. Sa kanilang mga kamay ay naroon pa rin ang watawat ng Pilipinas. Ngunit sa gitna ng mga taong iyon, naglalakad ang isang sundalong Pilipino na may patch ng watawat ng Pilipinas sa kanyang uniforme. Siya ay isang batang sundalo mula sa Reconstruction Force. Nang huminto ang sundalo sa harap ng karatula ng Kalye Bayanihan at sumaludo rito, ang daan-daang libong Iranian ay sabay-sabay na naghiyawan. Mabuhay ang Pilipinas! Dumating na ang Pilipinas! Ligtas na tayo! Nang ang sigaw na iyon ay tumagos mula sa speaker ng aking maliit na screen at umabot sa aking mga tainga, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napabagsak ako sa sahig mula sa aking upuan. Ang diplomatikong baluti, armor na kumontrol sa aking kaluluwa sa loob ng 32 taon ang peking pader na bakal ng interes at kalkulasyon ay nabasag na parang salamin sa harap ng sigaw ng daan-daang libong tao. Tuluyan itong gumuho. At sa sandaling iyon, ang pinakanakakagulat na ulat ay dumating, ang reaksyon ng Revolutionary Guard ng Iran. Ang Revolutionary Guard ang pinakamakapangyarihan at pinakamalupit na armadong organisasyon sa Iran. Hindi nila kailanman pinapayagan ang anumang dayuhang sundalo na pumasok sa teritoryo ng Iran. Iyon ang kanilang batas na bakal. May pangamba mula sa panig ng Pilipinas na maaaring may hindi maiwasang engkwentro sa pagitan nila at ng Revolutionary Guard. Ngunit ang nilalaman ng ulat ay ganito. 4 na armored vehicles ng Revolutionary Guard ang nakahilera sa daan kung saan inaasahang papasok ang Philippine Medical Delegation sa siyudad ng Tehran. Ngunit sa halip na harangan ng mga Pilipino,
ang 4 na armored vehicles ay umusad at pumwesto sa harap at likod ng convoy ng Pilipinas. Bumuo sila ng isang escort formation upang masiguro ang ligtas na pagdaan ng delegasyon. Ang aksyon ng Revolutionary Guard na mag-escort ng dayuhang tropa ay hindi pa kailanman nangyari sa kasaysayan ng Islamic Republic of Iran. Binasa ko ang ulat at naunawaan ko hanggang sa aking buto kung bakit. Dahil ang Pilipinas ay hindi kaaway ng Iran. Dahil hindi sila nagdala ng baril kundi stethoscopes. Dahil hindi sila dumating para magnakaw ng langis, kundi para muling itayo ang mga nawasak na paaralan. Dahil ang mga anak at apo ng bansang gumamit ng kanilang mga kamay para itayo ang Kalye Bayanihan, 52 taon na ang nakalipas, ay bumalik para muling itayo ang nawasak gamit ang parehong kamay. Kahit ang Revolutionary Guard na armado ng mabibigat na armas ay hindi mapigilang ibaba ang kanilang baril at magbigay daan sa ganoong uri ng katapatan. Tanging katapatan lamang ang kayang tumalo sa sandata. Gabi na, matapos kumpirmahin ang lahat ng mga nakakaantig na balita mula sa Iran, pinatay ko ang lahat ng ilaw sa aking opisina sa embahada at naupo mag-isa sa dilim. Sa labas ng bintana, nakita ko ang tahimik na eksena ng kalsada sa Dasmariñas Village, Makati. Malabo ang mga ilaw ng poste sa gitna ng ulan, eksena na pinagmamasdan ko gabi-gabi sa loob ng 7 taon. Ngunit ngayong araw, lubos na naiiba ang nakikita ko. 7 taon na ang nakalipas nang unang dumating ako sa syudad na ito. Inilarawan ko ang Pilipinas bilang isang bansang mahusay sa pag-export ng labor at paggawa ng electronics. Para sa amin sa Iran, isang trading partner, wala nang iba pa. Sa loob ng 7 taon, dumalo ako sa daan-daang diplomatikong piging, gumawa ng 12 negosasyon, nagpalitan ng libu-libong secret telegrams, at tiningnan lamang ang panlabas na anyo ng Pilipinas. Ano ang GDP nila? Ano ang lakas ng kanilang militar? Paano ang kanilang impluensya sa politika? Sinubukan kong unawain ang bansang ito gamit ang istatistika at dokumento. Ngunit sa loob ng huling 72 oras na ito, nakita ko ang tunay na mukha ng bansang ito, hindi istatistika, kundi mga tao. Ang usek na bumili ng pandesal sa umaga at tumakbo sa embahada. Ang 40 anyos na matandang lalaki na kinaladkad ang matandang katawan para suklian ang isang basong tubig na natanggap 52 taon na ang nakalipas. Ang Pangulo na nagdesisyon na magpadala ng tulong na walang kinakalkulang pakinabang para suklian ang utang na loob ng nakaraan. Ang 300 kabataang may dalang stethoscope at pumunta sa digmaan. Ang batang medik na niyakap ang batang hindi niya kawika at bumulong, "Tahan na, anak." Ito ang Pilipinas. Ito ang tunay na puso ng bansang ito na hindi ko kailanman sinubukang tingnan sa loob ng 7 taon. Sa dilim, dahan-dahan kong binuksan ang drawer ng aking mesa. Sa loob nito ay ang kopya ng black and white na litrato na iniwan ni Lolo Carding. Ang litrato ng mga payat na Pilipino na nakangiti sa harap ng karatula ng Kalye Bayanihan, 52 taon na ang nakalipas. Kinuha ko ang litrato at itinaas ito sa kalangitan ng Maynila sa likod ng bintana. Sa sandaling iyon, tuluyan kong naunawaan kung bakit ang 90 milyong Iranian ay hindi isinisigaw ang pangalan ng Amerika, Sina o Rusya, kundi isinisigaw ang Pilipinas. Hindi dahil malakas ang militar ng Pilipinas, hindi dahil napakayaman ng Pilipinas, hindi dahil sila ay permanent member ng UN Security Council. Ang Pilipinas ay walang nuclear weapons at hindi isang superpower na kumokontrol sa mundo. Ngunit ang Pilipinas ay may isang natatanging sandata na wala sa anumang superpower. Iyon ay ang katapatan, ang diwa ng kapwa at bayanihan. Ang katapatan mula sa mga manggagawang nagbuwis ng dugo para gumawa ng kalsada sa disyertong may 58 degrees. Ang katapatan na nagligtas ng 120 buhay sa Lebanon. Ang katapatan na nag-iwan ng pawis sa Middle East bilang kapayapaan. At ngayon, ang katapatang iyon ang nagpadala ng 300 Pilipino sa digmaan na walang hinihinging kapalit. Ang 45 bilyong dolyar ng China, ang 35 bilyong armas ng Rusya o ang aircraft carriers ng Amerika ay hindi kayang gawin ito. Ngunit ang pusong Pilipino ang gumawa nito. Isang patak ng pawis 52 taon na ang nakalipas ang tumawid sa kalahating siglo upang maging binhi ng himala na nabubuhay sa puso ng 50 milyong tao. Ang alyansang iginapos ng mga superpower gamit ang dolyar at armas ay tumakas na parang mga daga pagkatapos ng unang bomba.
Ngunit ang tiwalang itinayo ng Pilipinas gamit ang pawis at mga kamay lamang ay hindi man lang natinag ng 50 taon ng revolusyon o digmaan. Ito ang tunay na patakaran ng diplomasya. Ang sagot na hinahanap ko sa loob ng 32 taon ay narito, sa maliit ngunit dakilang bansa na ito, ang Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, tumunog ang doorbell ng embahada. Pagbukas ko ng pinto, nakatayo roon si Lolo Carding, Ricardo Dalisay. Ang mukha ng matanda ay puno ng isang maliwanag at malambot na ngiti, hindi na gaya ng malungkot na ekspresyon na nakita ko 2 araw na ang nakalipas. Embahador, nanood po ako ng TV. Nagpadala na pala tayo ng tulong sa Iran. Hindi po ba, Lolo? Nagpadala po tayo dahil sa inyong kabutihan. Umiling ang matanda. Hindi dahil sa kabutihan ko, kundi dahil sa kabutihan ng matandang babaeng Iranian na nagbigay sa akin ng tubig inumin 52 taon na ang nakalipas. Ang binhing itinanim niya, makalipas ang 22 taon, ay nagbunga na. May kinuha ang matanda mula sa kanyang bag. Isa itong maliit na lapel pin, ang watawat ng Pilipinas. Isang maliit na metal pin na nakasabit sa kwelyo ng kanyang jacket. Inilagay iyon ng matanda sa aking palad. Itago niyo po ito, Embahador, hanggang sa makabangon muli ang inyong bansa. Ang Pilipinas ay palaging nasa tabi ninyo. Tulad ng kalye bayanihan na nanatiling matibay sa loob ng 22 taon, tatagal din tayo. Nangako ako. Tinanggap ko ang maliit na pin gamit ang 2 kamay ko at sandaling hindi ako makapagsalita. Ang pin ng watawat ng Pilipinas sa aking palad ay lumabo dahil sa luhang hindi ko mapigilang tumulo. Sa loob ng 32 taon, kinontrol ako ng bakal na batas ng diplomasya. Ang relasyon ay pakinabang, kumapit ka sa malalakas. Lahat iyon ay kasinungalingan. Ang tunay na diplomasya ay hindi pagpapalitan ng pera. Ang tunay na alyansa ay hindi gawa sa dolyar at armas. Ang tunay na relasyon sa pagitan ng mga bansa ay nililikha lamang ng purong katapatan na umaapaw mula sa ilalim ng puso ng tao. Gaya ng isang basong tubig sa disyerto, 52 taon na ang nakalipas. Gaya ng mainit na pandesal na binili sa madaling araw. Gaya ng nanginginig na boses ng isang Pilipinong medik na yumayakap sa batang umiiyak at bumubulong, "Tahan na, anak." At ang kaisa-isang bansa na patuloy na nagpatunay ng katapatang iyon nang walang pag-aalinlangan sa loob ng mahigit 50 taon ay ang Pilipinas. Ito ang nakakagulat na kwentong nasaksihan ng isang dating embahador ng Iran sa Pilipinas sa loob ng 72 oras. Mangyaring ibahagi ang kwentong ito upang malaman ng lahat kung paano ang isang patak ng pawis, 52 taon na ang nakalipas, ay naging tagapagligtas ng 50 milyong tao. Ang pinakamaliit na katapatan ay kayang baguhin ang mundo.